Hi guys! So nung last summer nga ay nasa Jasper ako at ito yung mga ganap namin. Parehas naming off lahat kaya nandito kami sa Anet Lake. Ito yung pinaka-paborito kong lake dito sa Jasper. Bukod sa malapit lang siya dito sa amin, makikita nyo mamaya kung bakit. Magpipiknik lang naman talaga kami pero yung tita ko kapag naghanda siya para talagang dito na kami magka-camping. Nakita nyo naman sobrang dami naming dala. Ito talagang pinaka-winner sa lahat. May tuyo kaming dala. Imagine niyo yung amoy niyan. Mahalimuyak na dito sa may lake. Grabe nakakamiss tong tuyo. Maaga kaming nagpunta dyan siguro mga 7 or 8. Gusto kasi namin talaga masulit yung araw tsaka syempre minsan lang kami mag-off. In-schedule talaga namin na pare-pares kami lahat dapat ng off para sabay-sabay kaming makapaglamyerda. Ganito lang kasimple buhay namin sa probinsya, very laid back lang. Pero nakakapagod lalo na pag summer. Sobrang busy kasi ng mga tao dito. Usually mga tao dito naka 2 to 3 jobs. Yung iba matindi, lumilima pa. Kaya naman kapag off namin, sinusulit namin yung mga gantong chances kasi nga minsan lang kami makapagsaya at makapagpahinga. Ito rin talagang paborito kong gawin kapag nagpipiknik kami. Sobrang paborito ko kasi talagang s'mores. Grabe, panalo talagang Filipino breakfast. Tapos nga, naisipan namin itong pinsan ko na libutin tong Anet Lake. Syempre, dala na naman niya yung pangmalakasan niyang camera. Dati nga itong area na to, pwede daw dumaan dyan yung mga bike. Pero ngayon pinagbawal na. Siguro kasi dahil sa nipis ng daan, accident prone siya lalo na kapag maraming naglalakad dyan. At syempre, inutusan ko na naman tong pinsan ko na kunan ako ng video. Buti talaga ang ganda ng weather nung panahon na yan kasi sayang naman yung lakad namin kung uulan. At nag-setup na nga ng camera yung pinsan ko. Tingnan nyo naman, sobrang ganda ang linaw ng tubig, blue na blue. From Jasper Town, mga 10 to 15 minutes drive lang yata to. Sobrang dali niya lang puntahan, kaya kapag ka-off ko, nagbabike ako papunta dito. Kaya sakto, pagkatapos mong kumain at gusto mong bumaba ka agad yung kinain mo, maglakad-lakad ka lang dito. May kahabaan din siya, tsaka paikot lang naman siya. Grabe, parang ang sarap ng maligo dyan eh. Kaso nakakatamad, paano ba naman kasi parang may yelo yung tubig? Naku, kung makita nyo talaga yun sa personal, mapapawaw kayo. Wala akong masabi sa sobrang ganda niya. Para kasing ganyan lang yung mga nakikita ko sa wallpaper dati eh. Sa area naman na to, medyo iba naman yung kulay ng tubig, pero maganda pa din. At huminto na naman kami para mag-picture dito sa area na to. Tapos tumambay kami dito sa may boardwalk. Grabe, ang sarap kayang tumambay dyan kasi mainit yung araw. Malamig pa rin kasi ng mga panahon na yan, parang mga Baguio levels. Mapapawaw talaga kayo sa view na to. Tingnan nyo naman kung gaano kalinaw yung tubig. Next time pag bumalik ako, gusto kong itry yung paddleboard dito kasi feeling ko mag-e-enjoy talaga ako lalo na kung ganyan yung makikita mo. Tapos syempre nakikita mo pa yung ilalim. Ang creepy kasi kapag hindi mo nakikita parang may something sa ilalim ng tubig. Nakakapraning kaya baka hindi ka pa mag-enjoy sa mga naiisip mo. At syempre hindi mawawala ang pictorial. Buti na lang may nauuto ko sa panahon na to eh. Joke. Ang sarap talagang humilata dito. Itry nyo, promise. Pagkatapos nga namin tumambay ay bumalik na ulit kami. Dahil medyo umiinit na nga kaya nagtanggal na ng jacket yung pinsan ko. Wala lang, share ko lang. At habang naglalakad nga kami dyan ay nag-e-emote na rin kami. Pinag-uusapan namin ang about sa mga buhay-buhay at sana kasama din namin yung mga ibang pinsan namin ngayon. At nung pabalik na nga kami ay may nakita kaming elk. Ang cute no? Sobrang dami niyan dito, magsasawa kayo. At pagkabalik nga namin ay nag-iihaw na ng barbecue yung tito ko. Syempre excited na naman kaming kumain. At may pa-change outfit din yung tita ko. Ang taray, diba? Tapos eto kami nag-aantay na maluto yung barbecue. Basta tita ko naghanda, hindi ka magugutom. Basta paglalabas kami, dala niya ng buong bahay. Feeling ko nga naman ako rin yun eh. Kasi ganun din ako pag lumalabas ng bahay, dala ko yung buong bahay. At pagkatapos nga namin rumount to sa pagkain, eto na naman kami at naglibot. Syempre inutusan ko na naman yung pinsan kong kunan ako ng video. Siya yung may idea na kukunan mula sa pa. Kaso ang pangit naman, nakatsinelas ako. Pero sa bagay, nasa lake naman tayo, kaya okay lang. Noong mga panahon na yun, wala pang masyadong tao kasi medyo maaga pa kami. Pero grabe, pagpatak ng alas 12 onwards, ang dami na yan, punong-puno yan. Dahil nga hindi ko kayang maligo sa sobrang lamig ng tubig, eto na lang yung ginawa ko, lumusong na lang ako. Tapos trinay ko rin yung scooter ng tito ko. Ang saya pala, kaso kapag ka mabilis, nalilinba ka kaya nakakatakot. Parang feeling ko bigla akong masusubsob. Tapos inikot na nga namin yung kabilang area. Magandang pumunta dito na maaga para ma-appreciate mo yung ganda ng lugar. Paano kasi kapag crowded na, baka hindi mo siya ma-appreciate. Tapos syempre, maubusan ka na ng magandang spot kapag ka gusto mong magtagal dito. Sayang nga, hindi pa ako makabalik ng Jasper kasi ang dami ko pang kailangang asikasuhin. Sana pagdating ng panahon na yon, kasama na rin namin yung isa naming pinsan. Ako na yung magiging tour guide. Paano kasi feeling ko kabisado ko na talaga to. Well, ayun lang naman for today. Bye!